Nabulabog ang jewelry shop na yan sa Quezon City nang pasukin ng 6 na lalaking naka-helmet. Nilimas nila ang mga alahas at cash na mahigit 653,000 pesos ang halaga. Arestado sa hot pursuit operation ang isa sa mga suspect. Na-recover sa kanya ang mga di-lisensyadong revolver at ilang helmet na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Patuloy na tinutugis ang kanyang mga kasabwat. Sa pool din sa CCTV ang isang insidente ng basag kotse sa lungsod. Mabilis na tinangayan ng suspect ang isang luxury bag na pagmamay-ari ng isang university student. Sinubukan din itong basagin ang bintana ng katabing SUV pero hindi nagtagumpay. Aabot sa 75,000 pesos na halaga ng ari-arian ang nakuha. Arestado na ang 4 na suspect. Na-recover din ng mga ninakaw na gamit. May tuturing na paglabag sa batas sa mga kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay kaugnay sa actress host na si Ann Curtis habang nasa pagdinig kahapon ayon sa Philippine Commission on Women. Nagsorry na si Suntay matapos mabatikos pero iginiit na taken out of context ang kanyang sinabi. May report si Joseph Moro. Nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Umani ng kaliwat kanang batikos ang pahayag na yan ni Quezon City Representative Bong Suntay sa gitna ng pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Sinabi yan ni Suntay para ipuntong hindi pwedeng parusahan ng isang tao dahil lamang sa kanyang iniisip. Gaya ng pagbantaan ng bise ang Pangulo, unang ginang at dating House Speaker, agad yang pinalaga ng komite dahil offensive sa kababaihan. Wala pang pahayag si Ann Curtis pero hindi nagustuhan ng kanyang ina ang sinabi ni Suntay. Sabi naman ng kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis Smith, nakakadiri. Aniya, hindi lamang ito tungkol sa iisang babaeng celebrity kundi tungkol sa lahat ng babaeng minamaliit ng mga lalaking nasa kapangyarihan. Kapag inihayag daw ng isang congressman ang kanyang pagnanasa at imahinasyon tungkol sa isang babae, pinalalakas raw nito ang kultura ng pagtrato sa babae bilang bagay na ginagamit, pinagpapantasyahan at ginagawa ng komentaryo sa halip na taong kayang magdesisyon, mag-isip at pamahalaan ng sarili. Ang lalo nakababahala para kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, miyembro pa man din ng City Council si Suntay nung ipasa ang bawal bastos ordinance. Tinitingnan ng Gabriela Pardalis ang pagsasampa ng ethics complaint laban kay Suntay. If this chamber cannot model basic respect, then we contribute to the normalization of harassment and discrimination everywhere else. We must establish a mandatory gender sensitivity and anti-sexual harassment training for all members of the House and our staff. Sabi ng Philippine Commission on Women, sexual objectification ang mga sinabi ni Suntay. Isa raw itong seryosong betrayal of public trust at paglabag sa Safe Spaces Act. Ang pambabastos o diskriminasyon sa kababaihan ay labag sa maraming batas tulad ng Bawal Bastos Law at Magna Carta for Women. Batay naman sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ang sinumang may posisyon sa gobyerno ay dapat maging patas, hindi mang-discriminate at respetuhin ang karapatan ng lahat. Para sa isang gender studies professor, maaaring sumasalamin ang mga pahayag ni Suntay sa klase ng politika sa bansa. We know exactly that there are some politicians, no, na ang karisma nila, they operate on that, sexism. They feel that they are indispensable. Merong impunity sa ganitong klase ng mga remarks. On the basis that they are in power. Dapat lang daw nasitahin ang ganitong pambabastos. Kung hindi mo siya i-call out, then definitely mag-proliferate pa rin yung ganitong klase ng pagtingin. Nagsorry si Suntay pero giit niya taken out of context ang kanyang sinabi. It may have been in bad taste for some. I apologize kung meron tayong mga sensitivities na tinamaan, but that was not the intention. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, there was ulitin ko, there was no malice intended at tayo dispensa sa kanya. Pero, well, totoo yung, it was a fictitious situation na aking ginawa. Isa lang ang totoo doon, yung sinabi ko ang ganda-ganda niya.
Muli siyang humingi ng tawad sa privilege speech kanina. I hope I be judged not from one statement, but from the kind of person that I am. Puna naman ni Jasmine sa apology ni Suntay, nakikita sa mga pinipiling salita ni Suntay ang totoo niyang kulay at intensyon. Sana'y manahimik na lamang daw siya. Nag-init. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Noong nakaraang taon, mahigit $6 million o mahigit 350 million pesos ang cash remittances sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Middle East, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mahigit kalahati ng halagang yan mula sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar. Pinangangambahang maapektuhan niya ng tumitinding gyera sa gitnang silangan, bukod pa sa mga posibleng epekto sa singil sa kuryente. May report si Ian Cruz. Ang consulate! May mga naitatala pa rin pagsabog sa Dubai, UAE. Kaya ang mga kababayan natin doon, doble ingat. Sa Israel, ilang sasakyan ang nagliyab matapos tamaan ng shrapnel mula sa missile ng Iran. Patuloy pa rin ang gantihan ng Iran, Amerika at Israel kung saan damay ang mga kalapit na bansa sa Middle East. Pati na ang nasa 2.5 million overseas Filipino workers doon. Mahigit 1,000 OFW na ang nagsabing gusto nila makauwi sa Pilipinas. We want those risks down to zero as much as possible before we undertake repatriation. Ang labi naman ang nasawing Pinay caregiver sa Israel na si Mary Ann Velasquez de Vera hindi pa maiuwi dahil sa mga isinarang airspace. Nakausap na ng Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ang mga kaanak niya. 2 naman ang nasugatan, isang OFW sa Kuwait at isang OFW sa Abu Dhabi. Inalam naman ng DILG ang sitwasyon ng 11 vice mayor mula sa Bulacan na stranded sa Dubai dahil sa personal na biyahe. May travel authority sila pero may isang mayor na wala raw otoridad magbiyahe abroad ang stranded din. Kasama rin sa mga hindi pa makauwi ang aktres na si Ann Curtis. Noong March 1, ibinahagi ni Ann ang IG stories na pa-Dubai na siya nang mapansin ang mga kasabay nilang mabibilis na jet. Hanggang sa inanunsyo na ang pagbalik nila sa Milan, Italy dahil sa airstrikes. Ibinahagi ng ina ni Ann ngayong araw na nasa Oman na si Ann. Sa IG stories ng mister ni Ann na si Erwan Yusuf, ibinahagi nito ang ilang kuha mula sa 7 oras silang biyahe ng anak by land mula Dubai hanggang Muscat sa Oman. Ang epekto ng tumitinding krisis sa Middle East, posibleng maramdaman ng Meralco consumer sa Abril. Sabi ng Meralco, basta gumagalaw ang presyo ng langis, tumataas ang presyo ng kuryente. Yan ay kahit coal at natural gas ang ginagamit ng mga plantang pinagkukunan nila at ang bulto ay galing pa sa Asia. Taliwas sa sinabi ng Department of Energy o DOE na wala silang nakikitang epekto sa presyo ng kuryente dahil nasa 3% lang ng mga planta sa bansa ang gumagamit ng langis. If the price of gas increases or the price of oil increases, lilipat sila sa ibang energy source like coal. So, mas marami rin gagamit ng coal kumpara sa other energy sources. So, yung presyo ng coal pwede rin tumaas in the coming months. Ang presyo ng langis asahan ng mas tataas pa sa susunod na linggo, sabi ng DOE. At sa gitna nito, may mga mungkahing magpatupad ng 4-day work week para mabawasan ang biyahe ng mga manggagawa na nagpapataas ng konsumo ng langis. Pag-aaralan daw ito ng Malacanang. Ang isang kumpanya naman ng bus, nag-abisong magbubukas lang ng makina at aircon 5 minuto bago umalis. Ganito na rin daw ang gagawin sa mga stopover para makatipid sa krudo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. May 10 araw ang kampo ni Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga impeachment complaint laban sa kanya na idineklara ng sufficient in substance ng House Committee on Justice. May report si Tina Panganiban Perez. Sufficient in substance. So ruled. Sa botong 54 yes, 1 no at 0 abstentions, idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang 3 at 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at other high crimes ang kasama sa mga ground for impeachment ng 2 reklamo.
Isa sa mainit na tinalakay sa komite ang video ng bise sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at ng dating House Speaker. Ang allegation ay speech lamang. Walang alegasyon na may actual hitman na kinuha. Walang maipakitang may agreement nga o conspiracy na ipatupad dito. Wala rin naipakitang may payment o arrangement na ginawa in order to facilitate such statements. Wala rin maipakitang weapon procurement o alleged overt act. That's wrong, Madam Chair. We are discussing on the sufficiency and substance and the irrelevant, illogical statements made in defense has no point because this is a direct threat to the life of the sovereign. The NBI filed a case and they have the evidence. Now, that threats were conditional, is inconsequential. The mere act, Madam Chair, that she said these words and that she contracted an assassin is impeachable in itself. Natalakay rin sa komite ang mali umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang umano'y unexplained wealth ng bise. To have a starting point, Madam Chair, the original SALE in 2008 is 18,493,617. It was filed December 31, 2008. For 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is 88,512,370.22. We leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Public documents follow the self-authentication rule. They do not need further authentication. Bibigyan ng komite ang bise ng 10 calendar days para magsumite ng kanyang sagot. Pagkatapos niyan, may 3 calendar days ang mga complainant para sumagot. Kasunod niyan ang paghahain naman ng bise ng rejoinder sa loob din ng 3 calendar days. Ang defense team ni Vice President Duterte sinabing susuriin nila ang mga naging aksyon ng komite at mga record ng proceedings. Hindi raw muna nila tatalakayin sa media ang nilalaman ng kaso at sasagutin ito sa tamang constitutional process. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 2 magkaibigan ng masagasaan habang tumatawid sa bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo. Huminto pa ang 2 lalaki para maiwasan ang paparating na sasakyan. Nang umabante, nahagip sila ng sumunod na humaharurot na kotse. Tumila po ng ilang metro ang mga biktima. Dead on arrival sila sa ospital. Ayon sa nakabanggang driver, sinubukan niyang promeno pero natumbok pa rin ang mga biktima. Nasa kustudiya siya ng pulisya at humingi ng tawad. Pero desididong magsampa ng reklamo ang kaanak ng mga nasawi. Inireklamo ni Vice President Sara Duterte ng perjury si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati niyang security aide na inutusan umanong maghatid ng pera sa ilang individual. Sa Taguig Prosecutor's Office, inihain ng bise ang reklamo laban kay Madriaga. Sabi ng bise sa isang pahayag, kailangang panagutin si Madriaga sa anyay mga kasinungalingan nito. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw ng bise na kailanman ay hindi naging aide, kaibigan, empleyado o miyembro ng kanyang staff si Madriaga. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Salvador Paulo Panelo, may mga sertifikasyon sila na nagsasabing walang Ramil Madriaga na nagtrabaho o naging konektado sa naturang mga opisina. May affidavit din ng mga dating security officer ni Duterte na nagsabing hindi nila kilala si Madriaga at hindi naging bahagi ng kanilang security group. Tugon naman ng abogado ni Madriaga, wala silang sinasabi na nasa payroll si Madriaga ng anumang government agency. Wala kaming concern dyan sa mga certification na yan. Hindi naman tayo nag-claim na talagang government employee na nasa plantilla si Mr. Madriaga. Sinasabi niya more on intelligence work.
reporting directly to the former president and to VP Sara. Sumulat naman ang abogado ni Madriaga kay NBI Director Melvin Matibag para kumpirmahin ang ulat na may kapwa inmate umano na nagbanta kay Madriaga sa Metro Manila District Jail Annex 2. Nakakulong na ng ilang taon sa BJMP sa Bikutan si Madriaga sa kasong kidnapping.